Ang hari si Bongbong, ang Prime Minister si Romualdez. Di ba mga swapang? Ang Marcos ang nakikiusap na popoy yung kapatid niya. Ay mas mataas pa nga ang boto ni Vice President kay BBM. Di ba alam niyo mga vlogger? Pakinig muna sila kay Tatay Digong. Pakinig muna sila. Dahil hindi naman sila upo kundi Tatay Digong. Hindi sila pupwesto ang BBM kundi kay Tatay Digong. Pero pakiusap lang. Huwag mong papasukin yung ICC at guguluhin lang ang Pilipinas, guguluhin lang ang judicial natin. Ang pamumuno ni BBM at si Digong, malaking diferensya. Lalo kay Digong maraming natakot. Let's say addict, si PBBM, pinabayaan niya ulit ang mga droga. Kaya pinagbibintangan siya ngayon. Pero, BBM ako. No? BBM ako. Yung kanyang mga pag-travel sa ibang bansa, hindi pa natin malalasap na yan. Malalasap natin yan after pa ng 2 presidente. Saka natin matitingnan yan. Kaya ang tao nagrarally, mga ganyan, tungkol sa initiative. Ito si Romualdez, minamadali nila ang bagong konstitusyon. Parang hindi pa panahon. Kasi marami pang nagugutom. Kaya pag pinilit niya yun, magagalit sa tatay niyo. Diba sabi niya nga, napanood nyo, baka magaya ka sa tatay mo. Bakit hindi? Lahat ng generals, army, sundalo, si Digong ang nagtaas ng sahod. Minahal ni Digong yung mga yan. Totoo yan. At pag pinabayaan ni BBM yan, at gumalaw sila ng hindi maganda kasama si Romualdez, may kalalagyan sila. Sayang. Ganun lang. Pareho naman eh. Wala namang pinagbago eh. Although hindi siya nagtatravel, hindi siya nakikipagkaibigan sa Amerika, sa China, halos ganun din ang kinakain natin. Pareho lang ang bigas sa pinangako ni BBM. BBM ako, wala namang napunta eh. Pareho lang. Natakot lahat, luminis ang kalsada, maglakad ka na madaling araw. Ngayon maglakad ka ulit. Ayan na naman sila. Nakakatakot sa Maynila, sa Pilipinas maglakad. Ngayon, pero nung panahon ni Digong, napaka-safety. Lahat yan, kahit yung mga ganyan. Hindi umubra kay Digong yan. Kahit na kayo ni Bote. Kalat na naman ng droga sa kalsada. Bakit pinababayaan niyo? Kaya kita mo ngayon, pinagbibintangan siya. Sinasabihan siyang addict. Si Digong. Kasi hindi niya binibigyan ng pansin ito eh. Parang lalabas pinagbibintang. Paproteksyonan niya pa. Di ba? Binibigyan ng pansin ng droga. Napaka-importante yan. Pag maraming addict, maraming drugs, maraming drug lord, hindi tayo aseso. Lahat yan, hanggang kataas-taasan makikinabang yung mga yan. Umpisahan natin dyan, linisin. Kasi para tayong pangatlo tayo sa Colombia eh. Masyadong marumi sa akin. Para sa akin maganda. Yang si Tatay Digong lang, ang presidente, nakapaglinis niya. Walang ibang nakapaglinis niya, siya lang. Maraming natakot. Totoo yan. Yung namatay, wala na, namatay na yun eh. Bakit pag ang pulis pinapatay, walang human rights? Pag sila pinatay, may human rights. Di ba? Tutusin, may sarili tayong jurisdictional, may sarili tayong korte, may Supreme Court tayo, hindi dapat sila nakikialam sa atin. Meron tayong sariling hukom. Gumaganang hukuman natin, hindi nila kailangan pumasok dito. Bakit? Sinusuporta ng Dilawan? Dati rin akong Dilawan nung araw. Nagsisisi ako, ba't napunta ako sa Dilawan? Ilang taon yung mga yan, wala naman nangyari sa buhay natin. Pinagluloko lang tayo niya. Hindi sila dapat pumasok dito. Paimbestigahan, politika. Gusto nila ikulong si Duterte. Gusto nila ikulong, gusto nila paimbestigahan. Pero hindi dapat sila makapasok dito. Pero yan ang pangako ni Bongbong. Hindi naman ang palitan eh. Pupwesto kita, pero suportahan mo kung hindi makapasok kay Sisi. Pwede naman makakulong yung matanda eh. Payag naman siya. Alam mo, Mr. President, Bongbong Marcos, isa ako sa 31 million na bumoto sa'yo. Kahit nung araw pa, inahal ko ang ama mo. Inilagay kita, nagsisi ako bakit nawala ang tatay mo. Pero pakiusap lang, huwag mong papasukin yung ICC at guguluhin lang ang Pilipinas, guguluhin lang ang judicial natin, guguluhin lang ang Supreme Court natin. Walang mangyayari. Papalagyan si Duterte pag pinasok mo rito yan. Kasi malakas si Sara. Pagtapos si BBM, si Sara Popesto. Maniwala ka sa akin, 100%. Ay mas mataas pa nga ang boto ni Vice President kay BBM. Di ba alam niyo mga vlogger? Di ba alam niyo? Ang laki ng Mindanao sa Kabisaya. Mas suportado, mas marami ang Sara. Totoo yan. Kasi sisirain nila si Sara. Pinasisira ni Romualdez si Sara. Para hindi makapwesto. Yung initiative na yan, maging parliament. Kaya minamadali yan. Gusto ni Romualdez maging prime minister. Gusto ni Romualdez maging prime minister. Para si dalawa na lang sila magpisan. Ang hari si Bongbong, ang prime minister si Romualdez. Di ba mga swapang? Mawawala ang Senado.
mawawala ang kongreso. Sila lang. Kaya sabi ni Digong, huwag niyo ituloy yan. Baka magaya ka sa tatay mo. So yan. Bukas sa amin sa barangay, sa Maynila, pinapupunta lahat ng bawat chairman, may dalang tao, nakaputi pa. Bakit nakaputi? Ano? At pipirma rito, magkano kukunin? 1,000? Saka yung food pack box para pumirma. So yun. Pagpirma na yun, ginagawa nila. Mali. Sana naman, dapat wag muna nilang tutukan yan. Ang taong nagugutom, ang taong naghihirap, wag na muna ngayon. Oo, alam ko yan yung sinusulong ni Robin Padilla, yung bagong konstitusyon natin. Baguhin na yung amiendahan na yung saligang batas. Pabor ako dyan, Pero wag na muna ngayon. Wag na muna ngayon, nagkakagulo sila eh. Ang dami natin problema. Wag na muna ngayon. Hindi na sila kay Tatay Digong, pakinig muna sila. Dahil hindi naman sila upo kundi kay Tatay Digong eh. Oo, hindi sila po pwesto ang BBM kundi kay Tatay Digong. Yung baga sir, sa madaling salita, walang Marcos ngayon kung walang Duterte. Totoo yan. Totoo yan. Oo, totoo yan. At sinasabi ng iba, wala daw Duterte kung walang Marcos. No. Si Duterte, ang nag-upo dyan, si Fidel Ramos. Dahil napakahusay na mayor yan sa Davao. Titino ang Pilipinas. Pinangga niya ang mga drug lord. Si Yumaong Ramos ang nagpilit iupo siya. Si Duterte, hindi ang Marcos. Ang Marcos ang nakikiusap na opuin yung kapatid niya. Tsaka si Tatay Digong din po nung nagpalibing kaya Apulak. Si Marcos, si Digong lang ang nagpagawa nun. Si Digong lang ang nakagawa nun. Palibasa presidente siya, nautusan niya sa Supreme Court. Tama nga naman kasi bayani yun. He's a soldier during Korean War. Tama lang ilibing doon. Tama lang para tapos na. Baka mamaya malasim pa sila. Yun, binala sila nagkandamatay, mga dilawan. Diba? Patay na yung dating presidente yan. He's a soldier. He's a president. Libing talaga dapat doon. Tama yung ginawa ni Digong. Tama yun. Malaking utang na loob ng Marcos doon. Masakit sa akin bilang isang BBM na pagbintangan siya. Pero sila nakakalam yan. May mga asset yang mga yan. Malulupit ang asset yan. Sila nakakalaw ng background ng mga mayayaman na sila nakakalam. Hindi naman gagawin ni Duterte. Pwedeng totoo, pwedeng hindi. Hindi natin malaman kung sino yung during time niya. Pwede. Pwede totoo, pwedeng hindi. Pwede totoo, pwedeng hindi. Kasi ano yan? Nakapresidente nung araw yan. Small brat. Ano yan eh? Small brat yan eh. Small brat. Pwede, hindi natin masabi eh. Sila nakakilala sa isa't isa eh. Ganun lang. Tatay Digong, kahit na nasa BBM kami, sa likod mo pa rin kami. Basta tama, kampi-kampi tayo. Pag hindi, laban. Baba. Jay Sara, maging matinag ka, maging matatag ka. Nasa iyo ang taong bayan. Lahat ang paninira, alam namin yan. Gusto kang buwagin. Sana mag-iingat ka. Ikaw ang susunod.